ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:06 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunod sa apikuhan na sektor, mga dalagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo. Ang Headliners Watch. Ano kita karon sa Lunes, Mayo 26, 2025. Ponyo tagbalita JP Harbas kag karon sa aton mga headlines. Anong kapulis nga na-assign sa Western Visayas ginkaka sa serbisyo sa digsaging pagwangarisasyon sa Napolcom. First Western Visayas Grand EODB Fair sa Robinson's Place, Pavia, gindugukan. Vivraan nagakuha na ang 3 ka gold medal sa 2025 palarong pambansa. Public school sa Iloilo nagbaton sa gabing 23 million pesos na bulig halin sa Provincial School Board. 155 ka beneficiaryo sa cash for work sa DSW Field Office 6 kalahisid sa syudad sa Iloilo nagbaton siyang sweldo. Haniway noon, 11 Regional Director sang Dar Negros Island Region. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:09 sa hapon. Nagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dismiss sa serbisyo ang anong ka pulis nga na-assign sa Western Visayas sa andig sa ginpagwangarisasyon sa Napolcom and Bank. Ini ang nabaton sa Napolcom Regional Office 6 subong nga bulan sa Mayo. Ang anong kapulis nga ginkaka sa serbisyo kabahin sang 23 kapulis nga na-assign sa Western Visayas ginpasagan sa kaso of grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Magluwas sa anong maging pamatbatan sa dismissal, 3 ang gidemot, 4 ang suspend sang 20 kadlaw, kag isa ang ginsuspend sang 6 kabulan. Ano sabi kay issuances kabahin sa mandato sa Napolcom nga imbestigahan ang mga anomalya kag irregularidad sa kapulisan agud maduso ang accountability kag disiplina sa PNP. Samtang gindugukan sa mga Ilonggo ang nanuhay-tuhay nga serbisyo sa gobyerno sa ginbuksan nga First Western Visayas Grand EODB Fair sa Robinson's Place, Pavia, Iloilo. Ang aktibidad kabahin sa ginahiwat nga Ease of Doing Business o EODB Month kag ginapakigbahinan sang Just in Webe kahensya sa gobyerno katuwang ang lokal nga panguluhan sang Pavia kag Globe Telecom.
Nagib sa mga nagtanyag sa ila programa kag serbisyo ang Anti-Red Tape Authority on ARTA, Department of Foreign Affairs, Government Service Insurance System, Home Development Mutual Fund, Land Transportation Office, Philippine Statistics Authority, Philippine Health Insurance Corporation, Bureau of Internal Revenue, Department of Information and Communications Technology, kag Department of the Interior and Local Government. Nagbulog man ang Department of Trade and Industry, Social Security System, Professional Regulation Commission, Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Agriculture, Bureau of Fire Protection, Department of Social Welfare and Development, Civil Service Commission, kag Philippine Information Agency. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid-gabalit, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nakakuha na sang 3 ka bulawan ang Western Visayas Regional Athletic Association o kung WIVRA sa Para Games sa nagapadayon nga palarong pambansa. Ginpahayag ni Hernando Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Western Visayas nga sa 1:20 p.m. sang Mayo 26, may 3 na gold sa Para Games ang rehiyon. Ang gold medalist amo sanday Angelo Sasa para sa shot put intellectual impairment F20 Junior, Keith Easy Mendoza para sa long jump partially blind T12 Open, kag Jason Surita para sa shot put partially blind F12 Open. Nakakuha man ang Vibra sang 3 pa ka silver kag 1 ka bronze. Sa karon, nagapangaduha ang Vibra sa Para Games ranking sudod sa Region 4A o kon Calabarzon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa 23 milyones pesos nga bulig pinansyal ang anong ka pampubliko nga blutuan sa probinsya. Gikan sa Provincial School Board sidalom sang Special Education Fund o CONCEF. Nagbaton sang 8.8 million pesos ang Fernando Arlos Elementary School sa Tambalisa, Concepcion para sa pagtukod sang ilang 3 ka hunit klasihan. Ginhatagan naman sang 3.5 million pesos ang Santo Niño Elementary School sa San Miguel, kag 3.4 million pesos ang Bangkal National High School sa Limudyan para sa pagtukod sang ila gymnasium. Nag-angkon sang 5 million pesos ang Tunga Elementary School sa Caroles para sa pagtukod sang 2 ka classroom. Ang Binabaan National High School sa Lambunaw nagbaton sang 1.5 million para sa pagbakal sang duta. May ginpaiman nga halos 295,000 pesos para sa pagpasanyog sang gulayan sa paralan sang Aglalana Integrated School sa Pasig City. Magluwas sa mga butuan, nakabaton man sang 1 million pesos nga financial assistance ang Boy Scouts of the Philippines para sa ila scouting activities. Ang paghatag sa kalidad kay infrastruktura sa mga eskwelahan ang isa sa mga prioridad sa Iloilo Provincial Government sa idalom sa bulig eskwela sa probinsya o kung Best Province Program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ito, 55 kabenepisyaro sa Cash for Work sa DSW Field Office 6, Kalahisid sa sulad sa Iloilo, nagbaton sang sweldo. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sa ginasweldo ang mga benepisyaryo sa Cash for Work program for students in university and colleges sa syudad sa Iloilo. Naghiwas sa payout ang kapitbisig laban sa kahirapan comprehensive and ang tuloy delivery of social services sa Kalahisid sa Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City Community College para sa 155 ka benepisyaryo sa programa ng sa Iloilo
Barangay Nueva Ecija, mga estudyante dito sa Tantay 6 ang nakagraduate na. Nag-ubra ang mga benepisyaryo halin sa Abril 22 to Mayo 15. Sa idara sa programa, nagbatid ang mga estudyante sa 256.50 pesos na sweldo kada adlaw para sa 4 ka oras, samtang ang graduates naman nagbatid sa 513 pesos na sweldo para sa 2 ka oras. Din-deploy ang mga benepisyaryo sa DSWD Field Office 6 kag Office of the Civil Defense. Isa sa mga benepisyaryo sa programa si Genevieve Solana, isa ka Bachelor of Science in Office Administration graduate sa Iloilo City Community College na pabutyag ng iya sweldo gikan sa mga programa ang pagagamitin niya sa tuition fees sa iya member na sa karon naka-enroll sa isa ka universidad nga nagakuha sa criminology. Ginmayong man niya nga ang programa isa ka dako nga bulig sa mga nag-graduate kapareho niya mga wala lamang ini nagahatag sa financial na bulig kundi nagabulig na rin sa pagtukol sa professional na eksperyensya na kinahanglanan para sa ilang palabuton ng mga karera. Gintayag naman ni Maria Ira Ganacio na isa man ka-graduate sa parang mga kurso na nagdesisyon siya nga mag-upod sa programa pagkatapos nga natapos ang iya na una nga trabaho bilang isa ka probationary worker. Sanday sila na kaganasyal ang minsan naka-assign sa doon sa DSWD Accounting Section. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ibang bagil nga balita, magating og pwersa ang Negros Occidental Provincial Government kag Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital o ng CLMMRH sa pagdulong sang telemedicine sa mga negrense. Ang telemedicine na mo ang practice ng medicine pinagi sa electronic telecommunications technologies kaangay sang phone call, chat o short messaging service, audio and video conferencing agud madulong sa gihapon ng healthcare services apisar sang kalayon sa tunga sa pasyente kag doktor. Bangod sa partnership, ginalauman nga makapangayo na sa bulig medikal ang mga negrense, partikular ang aras sa mga remote area nga hindi na kinahanglan maghalin sa ilang mga puluyan. Ang partnership kabahin man sa pagsuporta sa Universal Healthcare o kung UHC 8-point action agenda sa Department of Health. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas, alas 4:17 sa hapon. Dugang nga mga balita bantayan sa pagpanumbalik sang Headliners Watch. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa puti ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nalupugat yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, itapwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao.
Kumpare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masistansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:21 na sa hapon. Kagaroon sa ibang pa ng mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alangan ang pungko bilang full-fledged Regional Director sa Department of Agrarian Reform, Negros Island Region o Condar NIR si Director Lucrecia Taberna. Ang opisyal na tumanok sa Haliway Iloilo ang hindi na bago sa pagpangalagad sa Manigarense. Kasunod sa pagperma sa Mayo 2015 ni Presidente Benigno Sr. Aquino III sa EO number 183 na nagtukod sa NIR, si Taberna ang nagpangalagad bilang Provincial Agrarian Reform Program Officer o CONPARPO 2 sa Negros 2 South at Disagpungko bilang Assistant Regional Director sa DAR Western Visayas. Sa iya pagserbisyo bilang pinuno sa bagong tukod nga rehiyon, ginalauman ang mas mabas kung nga pagpatuman sa programa sa agrarian reform nga isa sa mga prioridad sa karon nga administrasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sa forum ang Department of Agrarian Reform Western Visayas Condar WV kaupod ang pila ka college students sa rehiyon. Ang mga tagpasakop, mga bumuluto sa Pinma University of Iloilo, Central Philippine University, Pasig City College, WVSU Kalinog Campus, kag STI West Negros. Sa ganiwat na forum, ginpaambit sa mga agrarian reform beneficiaries nga sanay General Patubo kag Antonio Sonye ang ilang mga ginagyan nga kabudlayan kag sakripisyo kag kung paano ini nagbago bangod sa agrarian reform program sa gobyerno. Ginhalat sa forum ang kaimportansya sa suporta sa gobyerno hindi lang sa pagpalagiyas ng duta kundi pati na sa paglapo sa mas masanag nga palaabuton. Ginpanumduman sang DAR sa may estudyante ang ila dako nga papel sa pagsiguro nga hindi makalimtan ang mga pagtingwa sa mga manguma nga ginakabig nga baganihan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpahayag sa pinuno sa Planning, Monitoring and Evaluation Division ng PMED sa Department of Agriculture Western Visayas nga regular nga nagahiwat sa field visit bilang kabahin sa feedbacking para sa pagpasiguro nga naisuno sa kinahanglanon sa mga mahuma kag mangisdang programa sa regional office. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginbayag sa pinuno sa Planning, Monitoring and Evaluation Division ng PMED sa Department of Agriculture Western Visayas na regular na nagahiwa sa field visit bilang kabahan sa monitoring kag feedbacking ang PMED para mapasiguro nga naisunod sa kinahanglanon sa manghuma ug mangingisda ang mga programa sa regional office. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo Attorney Ronnie Asuncion, Chief sa PMED sa DO Western Visayas sa usapang agriculture
agrikultura sa Lunes, Mayo 26, ginbayan niya nga may ginapatuman nga monitoring kag feedbacking system ang PNED pareho sa field visit para direkta mismo mahibaluan sa mga mangunguna kag mangingisda ang impact sa kada programa o machinery sa DA Western Visayas. Dugang pa ni Atty. Asuncion sa field visit, hindi lamang ang malamig ang feedback ang ginabaton sa PNED, kung hindi lang ang mga reklamo na suwestyon, yung pinaagi sa mabalikan ang procurement process kung bala insakto ang ginhatag sa mga supplier. Nagyo sa pagpanawag sa bilang, arama sa progress report system ang PNED kung sabihin ginanataw ang pisikal at pinansyal ng progreso sa kada banner program sa DA na ginapatuman sa rehiyon. Sa pag-implement sa mga monitoring at feedback system natin sa DA programs, ang ginahimo natin sila nagakanda kita sa regular field monitoring visits. We really take time sa pagkatto sa ating mga farmers and officer folks. Hindi lamang sa pag-interview, but rather, dinalantaw din na natin, din-observe din na natin kung baga ang inyong proyekto may impact sa ila ay importante atin ang impact. Hindi lamang sila nga ay siyempre may on the other side sa ating ginahimo may mga procurement processes diba? So, we procure sa mga farm inputs, we procure sa mga machineries para sa mga farmers and fisher folks to need. However, pag once na na-deliver na natin, syempre, pag nabato na nila, we do not know kung ginamit man nila sa injector o hindi, o base kung haliit lang nila na sa kilid, kinhaliit lang nila sila palay, or something like hindi lang maayo ang ginhatag natin na project sa ila o kung wala nila na poslan. So, muna nga dapat natin kantuan sila. So pag-monitor natin, ginapamangkot natin na sila. Kumusta ang ginapanghatag namin sa inyong mga machineries? Okay ba na? Nabatian ang kabahay sampayan ni Atty. Asuncion para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aning Monitoring and Evaluation Division nagasurvey bilang brain system sang DAWV suro sa PMED Chief. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagasurvey bilang cerebral system o brain system ang Planning, Monitoring and Evaluation Division o PMED sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ini ang payag ni Atty. Roland Asuncion, Chief sa PMED sa DA Western Visayas sa usapang agrikultura sa Lunes, Mayo 26. Sunod kay Atty. Asuncion, ang PMED ang mga nagagiya, assess kag nag-refine sa mga ahensya particular sa DA Western Visayas, kag ang nagatulong naman sa paghatag sa strategic planning directions, nagahiwat sa monitoring, feedbacking, evaluation kag nagadumana sa information system. Sa DA Western Visayas, may ara sa tatlo ka section ang PMED, ang planning and programming, monitoring, evaluation kag management information. Dugang pa ni Atty. Asuncion nga makabigman nga brain system ang PMED, bango sa strategic planning ang PMED ang naga-formulate kag naga-update sa long-term kag annual plans lakip ang Agriculture and Fisheries Modernization and Industrial Plan. Ang Planning, Monitoring, Evaluation Division, isa sa mga importante na division sa isang ahensya, especially ang Department of Agriculture. Considering under sa Regional Executive Director natin, tuwa na siya ang kaagapay niya sa left and sa right. Ang isa na dala ang mga Admin and Finance Division, ang isa dala ang mga Planning, Monitoring and Evaluation Division. So, based sa aming struktura, under the Regional Executive Director, because we serve as the division responsible for crafting strategic plans, monitoring project implementation, evaluating outcomes, and of course, manage mo kami sa mga data system na among nagagayad sa atong departamento sa mga programa at polisiya sila. Nabatian ang kabahin sampayan ni Atty. Asuncion para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinaka-estudyante sa Western Visayas daog sa National Schools Press Conference sa Ilocos Sur.
Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas, report. Daog sa nanungituhay nga contest ang pila ka estudyante gikan sa Western Visayas sa National Schools Press Conference upon NSPC elementary ug secondary level nga ginhiwat sa Ilocos Sur. Sa elementary level, lakip sa 5 matag daog sa bugos nga Pilipinas, Senday Aquia Clothing Salazar sa pagkuha ng larawang pampahalagan Filipino, Jairo Bernard Tesuela sa English Sports Writing, Kurt Tyron Lauron sa pagsulat ng balitang pampalakasan Filipino, kag Lirico Rion Bering sa pagbuhit ng kartong pang-editorial Filipino. Ginkilala man ang Region 6 bilang Rank 3 sa Radio Script Writing and Broadcasting Best Script sa English, kag Rank 2 sa Radio Script Writing and Broadcasting pinakamahusay na Infomercial Filipino. Sa secondary level naman, ang kuwan si Hira Mariel Ibalan sa Feature Writing English, dala naman sa 5 nga nagdaog sanday Antares Sige Kahilig sa Editorial Writing English, Ann Quisaya Calderon sa News Writing English, Bless de la Cruz sa pagsulat ng lathala in Filipino, Roxine Madrid sa Column Writing English, Franz Duwale sa Mobile Journalism Filipino, Charles Bernard Plomata sa TV Script Writing and Broadcasting Best Anchor English, Tricia Marie Esponso sa TV Script Writing and Broadcasting Best Anchor Filipino, kag Jonel Andre Marones sa TV Script Writing and Broadcasting Best Director Filipino. Dalaman sa 5 nga tagdaog ang Western Visayas sa TV Script Writing and Broadcasting Best Development and Communication Filipino, kag Best TV Newscast Filipino, kag ang Ramona A. Benjamin Senior National High School sa Online Publishing Filipino. Giniwat ang NSPC sa Mayo 19, tugtog 23. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa katapusang nga balita, yara sa 90 ka kilos ang press kang utanon ang naani sa gidhiwat nga Harvest Festival sa More Power Iloilo. Nangin madalalago ng Harvest Festival sa More Power ko pa ng Iloilo City Agriculture's Office, Uswag Nursery, kag local farmers sa Barangay Hibaw-an Norte, Iloilo City. Ang mga press ka nga utan, produkto nga isang ginhatag sa More Power nga libre nga mga binhi sa Iloilo City Agriculture's Office bilang kabayan sa inserbasyon sa kumpanya sa ikalimang tuig nga pagserbisyo sa Mailonggo. Kabay man ini sa pagsuporta sa More Power sa sektor sa agrikultura agon mapasangkad ang sustainable community development, seguridad sa pagkaon kag dugang nga kapital para sa mga lokal nga mangunguma bilang pagpanghanda sa madason o kung madason nga cropping season. Ang Harvest Festival sa More Power, hindi lang isa ka programa, kundi isa ka advokasya. Nagpasiguro ang More Power nga madapadayon ang maayong na pagserbisyo kapag hatag sa kuryente sa pumulo sa syudad, kaupod ang mas madamo pa nga programa ang mapatuman kaupod ang gobyerno sa syudad sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:33 sa hapon. Nagbuyag to ang mga balita na tipon kag ginbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Lanos Buwas Muadlaw sang Lunes, Mayo 26, 2025. Kanan sa akong mga katuwang teknikal, si Server Mora Bintura sa studio, at Mr. Jeffrey Bitita sa transmit. Ako naman ang inyong intag balita, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo
Damang-dama ang pagmamahal niya, tunay ng mga hinaing. Ang problema ng bayan ating lutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto na Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, saan mang lugar ng bansa natin. Tulad ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulusin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas,